Ngayon, magpapalit tayo ng mugs. Tignan nyo po kung gaano kalapad yung mugs natin. Ayan. Kaya kung halimbawa po, gumamit na kayo ng ganito na 15 by 10 na mugs, ito po yung sobra nyo. Kaya yung sobra na yan, kailangan mahabulan naman natin itong gagawin nating bushwhacker. Yan. Ito naman, isusukat talaga natin dito yan, nandyan yan, tapos magtatabas tayo. Kaya kung wala kang ganito, itong lapad ng mugs na to, ayan, hawakan mo, ayan, ay sobra talaga yung lapad ng gulong natin o offset ng husto. Mga hanggang dito po ang kalalabasan yan. Mga kapatid, ito pong crosswind na ito ay galing sa bangga. Pero ipinagawa na po nila ito, kaso itinago naman lahat ng chismis. Alam mo ba yung chismis? Yung chismis, yung mga problema niyan. So itinago yung mga chismis. Eto, chismis number 1. Tignan mo to. Nabangga, hindi man lang inayos, puro kalawang. Ayan. Tapos ito po ay, ano to, yung palipit to, nakapasok doon. Pinaandar nila to, kaya po ang nangyari dito, nag-overheat. Ngayon hindi na ginamit ng may-ari. Ipinaparada na lang po doon sa bahay ng kanyang kapatid. Ang may-ari po nito nasa Spain. So pag ginagamit ito ng kanyang kapatid, may nagiging problema talaga. Bakit kaya? Tingnan mo nga yung radiator doon, kunin mo. Kasi ito ay hindi rin nag-i-start, may problema din ng alternator. Lahat ng pangilalim niya, may problema din, sira lahat. Tapos itong matindi rito. Binuo nila ng ganito ang kondisyon ng kanyang radiator. Ayan, tignan nyo, oh. Oh, nakamarka pa talaga yung ano, yung blade ng ano ating ano, clutch pan. Oh. Ayan, tignan nyo, oh. Sira po talaga. Pati yung condenser nito, yung sa aircon, kunin mo. Tignan nyo naman po ang nangyari, oh. Ayan. So, dinala po dito sa amin para ito po ay ayos. Pininturahan din po nila ito. Trainee, alisin mo yan. Papakita natin yung pintura. O, meron pang namitas ng guyabano doon, hindi inalis. Tanggalin mo nga yun. Sino ba yung kumain ng guyabano? Kasi dito po, ang daming guyabano eh. Pinipitas lamang po nila, parang kamatis. Ayan, ang ganda ng pintura oh. Grabe, ano kayang ginawa dito? Ayan. Kaya ito po ay pipinturahan na rin po namin para maisaayos po itong crosswind na ito. At ang gusto nga ng may-ari, ito ay lagyan din ng steel bumper. Kasi po, wala na to. Yung steel bumper, yung bumper niya na original, wala na po yan. Hindi na yan po pwede. So yun po, para doon sa may-ari po nito na nandyan sa Spain, ito po ang inyong crosswind. Sinisimulan na po naming ayusin ang lahat po ng problema nito. Bumili ako nito, nabibili to sa online. Itong bushwhacker. Ayan. Huwag mo, trainee, dito ka. Oh. Ito po, bushwhacker yan. Ito ay ginagamit sa Nissan Navara Calibre. Ayan yung bushwhacker na yan. Medyo mahal din siya. Halos sa 9,000 ang bili ko dito sa isang set po na yan ng bushwhacker. Yan. Ngayon mga kapatid, sisirain ko to para ako makabuo. Ano yun? Sisirain ko to para makabuo ng panibagong bushwhacker na magmamatch naman dito sa crosswind. Kasi yung lumang design ko po nung bushwhacker, yung nandoon sa 4x4 ko, simpleng-simple lang yun. Mahirap po kasi ang gumawa ng padron, yung pinaka-pattern. So dito, para mas maging maganda yung magiging pattern natin, ay bumili na lang ako mismo nitong mga nakakabit na mismo sa mga magagandang pick-up, tulad nga niyan, yung Calibre. At ito ay sisira-sirain natin, puputol-putulin natin dyan hanggang sa makakorte tayo ng magandang pattern. At kapag nabuo na natin yung magandang pattern na yon, saka ko ngayon yan babatakan ng fiber. Papiberan natin yan. Ganon. So yung fiber talaga dito ang magpapatigas. At pagkatapos ng fiber, ano ibabatak natin? Itong trainee ko, masilya. Mamasilyahan din natin. Oh. Kaya gusto ko lang ipakita sa inyo kasi marami pong mga gustong gumawa din ng mga bushwhacker na yan para naman hindi maging mahirap sa inyo na isipin. Kasi bibili kayo ng mahal na halagang 9,000 tapos sisirain nyo lang. Pero sigurado naman may pupuntahan po yan. Okay, isusukat ko ng konti dito para magkaroon lang kayo ng idea. Tapos isipin nyo na rin sa isip nyo kung possible ba talaga, doable ba talaga. Kung bibili kayo ng halagang 9,000 pesos na bushwhacker tapos sisirain nyo lang. Ito, tara. Pakita ko po sa inyo. Bitawan mo yan kasi ito pala yung para dito. Yan. Kung titignan nyo mga kapatid, pati yung mga portion na ganito,
Meron siya eh. Kaya ang mangyayari lang dyan, kung halimbawa ito sakto doon sa baba, puputulin ko rin yan. Tapos magpuputol-putol tayo dito hanggang sa maikorte natin. Huwag kayong mag-alala kasi ito naman talaga ay balagyan natin ng ng fiber yan hanggang sa makuha natin yung tamang korte. At siyempre babatakan natin ng masilya yan. Ngayon, palolobohin din natin ng konti yan kung gusto mong medyo nakalobo. At yun ay trabaho na po ni Tokayo, ni Randy rin, na latero natin na naggagawa din ng mga fiber na ganito, mga play rings. Okay, tingnan nyo mga kapatid. So kung sakali, tatanggalin tong mudguard na to, tapos ang magiging forma niya, nakaganyan po yan. Ayan. Eh dahil nga po sa ito, yung korte nung Navara, malaki talaga yung yung mga gulong niyan. So igaganyan muna natin to para makuha natin yung eksakto. Ayan, tapos dito na ngayon tayo magtatabas-tabas. So syempre, pag pinutulan mo to dito, paunti-unti, makukuha mo ngayon yung tamang korte niyan. Ngayon, pwede naman putulin talaga ng buo dito to. Kasi po mga kapatid, yung mga plastic din na tatanggalin natin dito, itatapal natin doon sa buka niya. Ang maganda sa plastic, kung meron kang panghinang, yung soldering iron, pwede mo na siyang idikit-dikit habang pinuputol mo, tinatabas mo. At kung idudugtong mo, ganun lang ang gagawin mo. Pagkatapos nun, lalatagan natin yan ng fiber. Yung fiber po mga kapatid, merong nabibili din sa online. Ito pagka usapang online, ang wag nyo lang bibilin sa online yung mga electronics. Lagi kong sinasabi sa inyo yan, lalong-lalo na yung mga sensors. Delikado. Baka makabili kayo ng counterfeit, sayang ang pera nyo. Pero halimbawa, yung fiber mismo, may nabibili. Pati yung solutions na ginagamit doon para dumikit dyan. Yung fiber, pandikit mo siya, merong nabibili doon. Kompleto po yun. Pati yung mga tools na gagamitin mo para makapagbuo ka ng padron na fiber, merong nabibili po noon. So, ganyan ang gagawin natin. So, halimbawa, ito, okay na yung korte na yan, no? Ito, mga kapatid, malaking gulong kasi ilalagay dito, eh. So, kung ito na yung korte niya, pagputol ulit, ito naman nakaganyan na korte niyan. Ayan. Kaya ayan, magkakaroon ng liko ditong ganun. Puputol tayo rito, tapos ililiko ron, at pagdating naman dito, nakaganyan na siya. Ngayon, tatanggalin natin tong portion na to kasi may kaasawa to eh. To. Ito yung kaasawa niya, oh. Ayan. Tatanggalin muna to. Ito po kasi naka-steel bumper din. Kaya hindi tayo mahihirapan. Isasabay na po natin to. Medyo mahaba ito. So ganyan lang naman ang kailangan sa kanya. Ayan. Hindi pa rin talaga ito ang magiging output mo. Yung end product mo. Kasi ito yung plastic. Sisirain mo talaga yan. Tapos maglalagay ka nga ng fiber. Ito yung sa likod oh. Ito yung sa may sa may gas tank. Kaya nakakorte naman yan eh. Oh. Ito naman yung sa rear portion. Medyo malaki talaga kasi pangkalibre po talaga ito. Ayan. So, ito naman, isusukat talaga natin dito yan. Nandyan yan. Tapos magtatabas tayo. Ayan. Hindi masyadong mahirap dito sa bandang likod kasi talaga magpuputol po dito yan. Eh, oh. So, hindi masyadong mahirap gawin to. Kaya ang mangyayari lang naman, ganito lang kasimple. Ito, halimbawa po, sobra-sobra tayo talaga dito. Magbabawas ka lang naman na malaki dito eh. O, halimbawa, dito na yung gitna, ayan. So, babawasin mo na talaga yun para pumasok yun. Tapos, itong pinakalaylayan, itong ilalim na yan, no? Yan. Siyempre, pag ganyan kalaki yung sobra, magpuputol ka na rin dito, ganun, para maiangat mo yon at sumakto ngayon, itong ilalim na yan. Yan, doon. Kaya mangyari, magiging matibay pa rin po ito, dahil ito namang plastic, ayan, ay talagang kakapit dito sa ilalim. Hindi katulad nung mga unang nagawa namin na pinuro namin na fiber, kaya pag nabangga, basag. Yun ang problema. Dito, hindi mo siya basta-basta mababasag kasi yung pattern niya, yung padron niya sa loob ay plastic. Kung masisira man yan, siguro madudurog yung fiber, pero pamasilyahan mo lang ulit, okay na ulit ang inyong bushwhacker. Ito yung kumpletong set ng binili kong bushwhacker na nakakabit sa Nissan Calibre. Yan po ay sisirain ko lang para maging pattern natin dito sa crosswind po na ito at magkaroon siya ng magandang bushwhacker. Yung kasing mugs natin ay 15 by 10. Napakalapad. Kaya kung ilalagay mo yan dito sa crosswind na to, itong mugs na to,
ay sosobra talaga yung lapad ng gulong natin o offset ng husto. Kaya kung wala kang bushwhacker, mga kapatid, itong lapad ng mags na to, ayan, bawakan mo, ayan. So, ito yung mod na mags natin. Malapad yan. Ito ay 10 po ito. 10 inches. So, 15 by 10, 15 po yung, yung diameter nito. Tapos, 10 inches itong lapad na to by 139. 6 by 139 yung PCD nito. Ngayon, kapag inilagay natin dito sa crosswind, halimbawa, to, ang mangyayari po mga kapatid ay o-offset ng husto yung ating mags. Siguro mga hanggang dito po ang kalalabasan yan. Ito yung standard na gulong ng Sportivo, 235/70 R15. Ngayon, magpapalit tayo ng mags. Tingnan nyo po kung gaano kalapad yung mags natin. Ayan. Kaya kung halimbawa po, gumamit na kayo ng ganito na 15 by 10 na mags, ito po yung sobra nyo. Bako muna. Ayan. Ayan po yung sobra nyo sa inyong dito sa fender, dun sa katawan ng inyong sasakyan. Ito yung magiging sobra. Kaya yung sobra na yan, kailangan mahabulan naman natin nitong gagawin nating bushwhacker. Yun po yung talagang purpose nito pong bushwhacker po na ito. Oy, sa kabila. Saan yung isa? To. Ayan. Okay. So, ito na po yung magiging purpose niya. Ayan. So, lalampas din po tayo dito ng mga ganyang kalapad. Or i-adjust pa natin. Basta ang importante, matapatan po niya yung gulong. Dito. Ayan. Hindi naman maganda yung pasok. Dapat ganyan, namamantay lang po siya dito. Ayan. So, ganyan po ang magiging forma. Dikit mo ng konti yan. Rainy. Ayan. Ganyan po ang magiging forma niyan. Siyempre, medyo mataas kasi ito naman pong crosswind na to ay ililip din po natin. So sa mga gusto maglip, ang dali lang naman talagang ilip to. Gusto nyo magpalit ng malalaking gulong na katulad nito, siyempre maglalagay po kayo ng mga ganitong mga bushwhacker. At para makagawa kayo at natatakot kayong bumili ng mga mamahaling bushwhacker na ganito, panoorin nyo po itong gagawin namin project na ito hanggang sa ito po ay matapos natin. Ito yung isang binabody lift namin. Mataas na siya, may steel bumper na siya. At pinturado na rin yung kanyang stepboard, pero mamasilyahan pa yan, babatakan pa yan. At lalagyan din naman natin ito nitong bagong magiging design natin na bushwhacker. So bali, ganyan talaga ang magiging forma nito mga kapatid. Ayan. Tapos, talagang iaano natin to, ikokorte natin ng gusto ito doon. Ito naman, babaliin na lang ng ganun yan eh. Oh. So maganda rito, ito kasi talagang may mga design na ganyan. So lalagyan ko na lang to ng mga allen. Ayan mga kapatid, oh. 'Di ba maganda? O yung sa likod, try natin yung sa likod. Ito kasi may steel bumper na eh. Tatabas na lang tayo, ipapasok natin yan diyan. Okay, yung sa likod ito. Tako, pasensya na kayo rito ha. Ito po ay makina ng 4JJ1, mga kapatid, Isuzu. In-overhaul namin yan. Yung sasakyan nito ay nandoon pa sa Makati. Dinala lang sa amin tong makina na to. Hiwa-hiwalay talaga yan. Mabuti na lang at magaling yung ating mekaniko, si Paring Jun. At ayan, nabuo na po. Halika dito, trainee. Ngayon, trainee, dito yan. Ayan. Tulad nung sinasabi natin, ito yung sa fuel. Ayan. Tapos magpuputol-putol na lang talaga tayo. I-adjust talaga natin. Kasi nilagyan to ng ganito eh. Oh. Yung dating gumawa, nito, naglagay nito. Pero sa totoo lang, dito lang siya. Tingnan nyo, pinagbubutas ng tornilyo yan, oh. Oh. Ewan ko ba, ba't nilagyan ng ganito? Pero tayo, ganyan ang magiging forma. Ayan. Diyan na po yan. Tapos putol dito, putol doon, at iko-connecta naman to natin doon. Salamat sa iyo, Glenn. At binigyan mo ng ganda ito aking BMW. Bagong linis. Nakatikim din ng paligo itong ginagamit kong sasakyan. Luman-luma na po yan, 2004 model. Pero mga kapatid, ito po, hindi pa nagalaw ang automatic transmission nito. Kasi po, ang trabaho ko lang ay kapag ka nasa traffic, nasa drive lang ako, nakapreno po ako. Yun lang ang ginagawa ko. Ngayon, kung talagang sobrang tagal, sige, isasapalaran ko na ilagay sa park. Pero, mini-maintain ko po ito na every 10,000 kilometers ay nagpapalit po ako ng ATF. Ay, sakto. Kung may maiksi din.
Mga kapatid, ito, dala-dala ko pa rin to. Ito Ford Everest, yung lumang modelo. Pero itong pangkalibre na bagong modelo ng kalibre, tingnan nyo naman, parehas din sakto din sa kanya kung tutuusin. Kaya kung halimbawa mag-upgrade pala kayo ng inyong mga bushwhacker at magpapalapad pa rin talaga kayo ng gulong, gusto nyo ilabas yan, ito po ang tamang-tama rin pala talaga na pang-convert sa kanya. Pero siyempre, kailangan nyo kami para maiayos namin ang conversion. Ayan, diyan ang mangyari dyan. Ayan, So, magiging maganda pa rin naman, ang yari niyan kapag ito ay na-fiber niya. So, hindi naman siguro magiging ever kalibre yan. Di ba? Everest kalibre. Hindi naman kasi babaguhin pa rin natin yung forma nito. Kapag nabata, gagawin? Ay lalagay? Sir. Lalatagan ng fiber. At babata ka babatakan ng masilya. O, yun. So, ang nito, ang ending nito, para gumanda talaga to, dapat magaling yung Kadero. Hindi, yung magliliha. Alam niyo sa pagkokorte, talagang yung nagliliha ang pinaka inaasahan ng pintor. Kasi talagang dapat walang alon-alon yung batak niyan ng masilya. Tanda mo yun, ha? Alam mo, may kamukha kang boksingero eh. Sino? Mike Tyson. Oh, si Mike Tyson, di ba? Sige nga. Ha? Oo. Mga kapatid, ito po yung customer ko na taga Bataan. So ito po, naikabit na namin itong kanyang rack and pinion. So ang gustong-gusto po ng may-ari nito, senior na rin po, ay malagyan po siya ng rack and pinion. Ayan. So hanggang sa susunod na linggo, tapos na po ito. At sir, yung may-ari po nito, marami pong problema yung pang-ilalim nyo. Pinalitan ko na rin po yung mga bushings po nito sa upper arm suspension. At may problema rin yung inyong lower arm suspension. Kung mapapanood nyo po ako ngayon, ito po yung inyong sasakyan. Matatapos na po ito sa susunod na linggo. At yun nga lang, meron akong napansin sa makina nito, medyo may konting talsik ang inyong langis doon sa dipstick. At kung sakali po, itatry natin yung mahiwagang langis natin. Kung mawawala yung talsik doon sa dipstick, solve na po tayo doon. Ito pong nasa gilid ko na to, nag-overtime po sila kasi hindi makalabas yung crosswind na nandun. Pero ito po, malakas po ito. Saan ka malakas? Sa kanin. Mga kapatid, salamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik sa aking channel. Kung pwede po, paki-like, paki-share at paki-subscribe po ang Autorans. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.